Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang araw. Ako po ay narito upang maipahayag po ang salita ng Lord sa inyo. Pero bago po tayo dumako, ay umaawitan muna po natin ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po ako sa ating pag-awit. Yes, Lord. Everyone need compassion, a love that never failing. Have mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rises in conquered way. Jesus conquered way. So take me as you find me, all my fear and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered that way. Jesus conquered that way. My Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Jesus, mighty to save. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered that way. Jesus conquered that way. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, salamat po sa pag-awit sa ating Panginoon. Ngayon po ay bago po tayo magsimula na tayo po yung manalangin ng sandali. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kasi milikha ng langit at lupa at ang kataas-taasan, at ang iyong Yesu Kristo na aming tagapagligtas ng aming buhay at sa pakipisan ng iyong Banal Espiritu Santo, Lord. Ama, maraming pong salamat, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon ko, Lord God, ay muli mo, Panginoon, na kami pagsamasamahin, O Lord God, upang pagbulay-bulayan po namin ang iyong salita sa araw ito, Panginoon ko, Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon,
na ikaw po, Panginoon, ang siyang makita sa aming buhay, Lord God. Lord, inaanyayahan po namin, Panginoon, Lord God, ang presensya mo sa aming kalagitnaan at ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord God. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan po kami ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan po namin ang iyong salita, Panginoon. At, Panginoon, binubuksan po namin ang mga puso, Lord, at isipan, upang ang iyong salita, Panginoon, ay tubiman sa aming mga puso, Lord God, at upang ito'y aming may sa buhay, Lord. Lord, ilagay mo lamang po, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. Ikaw ang mausap sa bawat isa. Ikaw ang mausap sa mga nakikinig, Panginoon, po sa araw ito, Lord God. At dalahin ko, Panginoon, at pagpalaan niyo po sila, Lord God, ng sisik-tiktik at nag-uupo, Panginoon, sa araw ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon ko, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po. Ito po ang aming isang dalangin ko, Panginoon ni Jesus. Amen and Amen. Okay. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang buhay natin, trabaho natin? So, marahil sa ngayon is ang sitwasyon natin po ay napakahirap. Lahat po ng mga trabaho natin naapektuhan. Ngunit huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil nandyan po ang ating Panginoon. Andiyan po yung pangako niya na hindi niya po tayo pababayaan at pagkukulangin sa ating mga pangailangan. So, ang tatalakayan po natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa katiyakan ng ating buhay. Ito yung maraming katanungan po. Ito po yung hindi pa po nalalaman ng karamihan. May katiyakan na ba ang kaligtasan ng iyong buhay pagdating ng paghukom? Paano at kanino ito matatagpuan? So, ito po ang katanungan sa buong sangkatauhan na hanggang ngayon marami pa rin hindi nakakarinig at hindi nakakalam ng katotohanan patungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kadalasan po at mostly talaga po ay ito'y tumatak na po sa atin mula po sa ating mga ninuno. Tumatak na po sa ating isipan nito, sa ating mga puso. Kadalasan sinasabi natin na masaya na tayo sa buhay na to. Narinig ko na ang mga pangarap ko. Narating ko na ang mga pangarap ko sa buhay. Kontento na ako sa buhay ko, sa katuruan ng mga ninuno ko. At karamihan sabi ng iba, bahala na kung saan ako pupunta, basta masaya ako sa buhay ko. So, yun po yung tumatak sa atin. Yun po yung umugat sa puso natin at sa isipan natin. Pero mga kapatid, mayroong malaking katanungan sa atin. Paano po tayo nakakatiyak na meron po tayong kaligtasan? Yung kaligtasan yun ay kung paano tayo makakarating doon sa kaharian ng ating Panginoon. Ang totoo po mga kapatid, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Natanong ba natin sa ating mga sarili na saan kaya ako pupunta after ng aking kamatayan dito sa lupa? Kung iniisip po natin na sa langit ang punta natin, kung nakakatiyak po tayo, kung may katiyakan po tayo, meron tayong kaligtasan nating buhay. Ang tanong po, gaano po tayo nakakasiguro? Ano po yung katiyakan natin? Yan po ang tanong sa bawat isa. Ano po yung katiyakan ng kaligtasan nating buhay pagdating ng paghuhukom? Sabi po sa Biblia, matatagpuan ito sa Efeso
chapter 2, verse 8 to 9. Ito po yung sinasabi. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sa Matthew chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. So mga kapatid, maliwanag po na sinasabi sa Biblia na hindi pala sa pamamagitan ng ating kagandang loob sa kapwa, hindi pala sa pamamagitan ng ating sariling gawa o kabutihan ay magkakaroon na tayo ng buhay ng walang hanggan or magkakaroon tayo ng kaligtasan ng ating buhay. Hindi pala. Ang totoo pala ay dahil lang po ito sa kaloob, ito pala yung kaloob ng Lord sa atin. Ang tanong dito mga kapatid, may pananampalataya ka ba sa ating Panginoon? Sinusunod mo ba ang kalooban ng ating Panginoon? Alam mo ba ang kalooban ng ating Panginoon? Alam mo ba ang plano ng ating Panginoon? Sino ang sinusunod mo sa iyong buhay? Ang Diyos ba o ang sarili mo? Karamihan po ang totoo. Sarili po natin ang sinusunod natin at hindi ang Diyos. Totoo po yun. Ninais natin pang mas sumunod sa kagustuhan natin kaysa sa gusto ng Panginoon. Kaya sinasabi po niya sa Biblia, sa Genesis, sinasabi niya ron na napakasama na ng tao at lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalulhatian ng ating Panginoon. So ibig sabihin po, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo hindi pumasa sa standard nating Panginoon. Marami po kasi nagsasabi noon na okay lang na kahit makagawa tayo ng kasalanan sa atin. Ang totoo, tayo ang may gawa nun. Tayo ang may opinion nun. Pero ang tanong ko, okay ba at kalugod-lugod ba sa Panginoon yun? Siyempre, hindi. Kaya nga totoo po na sinusunod natin ang sarili natin at hindi ang Lord. So ngayon, paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan ng puno walang hanggan kung hindi po natin sinusunod ang ating Panginoon? Maliwanag po yun na dapat kung gusto po natin na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, dapat unang-una susunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Diba? Ngayon, kanino tayo at saan dapat tayo magbabase? Nagbabase tayo. Alam natin na nagbabase tayo sa sarili natin, sa kalooban natin, sa kagustuhan natin. Ngayon, kung gusto natin na magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, dapat magbase po tayo ayon sa kalooban at katuruan ng ating Panginoon. Kanino at saan dapat tayo magbabase? Sa takbo ba ng mundo? Sa katuruan ba ng ninuno natin? O sa salita ng Diyos at Panginoong Jesucristo? Pili lang po tayo doon mga kapatid. Pili lang po tayo doon. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung paano tayo o kung meron tayong katiyakan na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nasa iyo pong desisyon
narito po ako para i-share yung magandang balita na matagal na itong naipahayag pa. Kaya ipinapahayag ko rin po sa inyo ang katotohanan ito. Kaya kailangan po mga kapatid na kailangan meron po tayong katiyakan ng buhay natin at kasiguraduhan. Ang kaligtasan ng buhay ng tao ay hindi matatagpuan sa kayamanan, sa kalakasan, at sa kakayahan ng isang tao. Hindi po matatagpuan sa relihiyon. Hindi ang pangalan ng mga simbahan at hindi ang tao. Hindi ang mga ribulto na gawa ng kami ng tao at hindi mga larawan, kundi matatagpuan lang natin ito sa kanyang anak na si Jesucristo. Sabi po niya sa John 14:6, ito po malinaw na malinaw po ito. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko." So, ang sabi ni Jesus Christ na siya daw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ibig sabihin, siya lang ang bukod tanging makakapagbigay ng buhay. Siya yung magiging daan natin upang magkaroon tayo ng buhay at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po tayo pwedeng dumirekta sa ating Ama na hindi tayo unang dumidirekta sa kanyang anak. Kasi sabi po niya rito, wala pong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po yun. Wala rin pong sinabi si Jesus Christ na nabanggit dito kung ano may mga relihiyon o pangaran ng relihiyon o mga ribulto o pangalan ng tao, kundi sinabi niya direct to the point na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. So maliwanag po ang sinabi rito natin Panginoon Jesucristo na sa pamamagitan niya lamang magkakaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Sobrang mahal po niya tayo ng Panginoon. Actually po, mga kapatid, is hindi po natin to dapat na matanggap Hindi po tayo karapat dapat na makatanggap itong kaligtasan ito at buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil sumuway po tayo sa Panginoon. Lumabag tayo sa Kanya, tumalikod tayo sa Kanya, at lumayo tayo sa Kanya. Ang totoo, dapat doon na tayo talaga. Nakatalaga na tayo sa walang hanggang kamatayan. Doon. Sa kumukulong apoy na nagbabagang apoy. Doon dapat tayo nararapat. Pero dahil sa habag at awa ng ating Diyos Ama, gumawa siya ng paraan para magkaroon muli tayo ng pag-asa at pagkakataon para magkaroon tayo at makamit natin ang kaligtasan, panibagong buhay at buhay na wala hanggan. Diba sabi niya sa John 3:16, ito po yung pinakapuso ng Biblia. Ang sabi po niya sa John 3:16, God so loved the world that He gave His begotten Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. So ano pong ibig sabihin ito ng Panginoon?
Nag-aalok po siya. Inaalok po niya ang kanyang anak para sa atin. Para kung tanggapin natin siya, maniwala tayo sa kanyang anak, ay hindi tayong paparusahan. Hindi po tayong pupunta doon sa dagat-dagatang apoy, sa kamatayan. Hindi magkakaroon tayo ng pag-asa, pagkakataon para mabago ang buhay natin, pagkakataon upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po ang alok sa atin ng ating Diyos Ama. Alam niyo na po ba kung ano ang kabayaran ng kasalanan? Sa tao po, natural na po ang kasalanan natin. Naging normal na sa buong sangkatauhan na gumawa ng kasalanan. Pero hindi po natin alam ang katotohanan kung anong kapalit nito sa hinaharap. Ito po ang kapalit at kabayaran ng kamatayan. Ito po yung sa sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Maliwanag po doon na lahat tayo nagkasala. Kahit maliit o malaki, kasalanan pa rin ho yan. Tuloy, sa Romans 3:10, sabi niya rito, gaya ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Sabi na po ng Panginoon natin yan. Sa Romans 6:23, ito, nakatandaan niyo po nito, mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan po, maliwanag po mga kapatid, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napakaliwanag po yung mga kapatid, sobra. So, ngayon alam niyo na kung anong kabayaran ng kasalanan natin. Kaya nga sinag-alok ang ating Diyos Ama para magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayon, saan po tayo lulugar? Ano po ang pipiliin natin? Kapatid, binigyan po tayo ng pag-iisip ng ating Panginoon at puso. Binigyan po tayo ng mata para mabasa natin. Binigyan po tayo ng tenga para marinig po natin ang katotohanan nito. Ito po ang mga choices. Ano po ang pipiliin natin? Kamatayan o kaligtasan? Pagsunod o pagsuway? Or buhay na walang hanggan? Nasa sa inyo na po ang desisyon, mga kapatid. Nasa sa inyo na po ang desisyon. Kung ikaw man po, kapatid, ay kung iniisip mo na hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon, kung iniisip mo na sobrang sama mo na, kung iniisip mo na ang dami mo nang nagawang kasalanan, or pumatay ka man, or lahat ng kasalanan nagawa mo na, or let's sabihin natin, ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kapatid, ang totoo po, mahal na mahal ka ng Panginoon. Naghihintay lamang siya sa iyo, kapatid. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya hanggang ngayon nabubuhay ka pa dahil binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon para magbago, para baguhin ang buhay mo, para bigyan ka ng pagkakataon na makilala mo siya, para bigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ka ng buhay na ganap at pagkakataon na magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Ganun po kabuti
ang ating Panginoon. Sino po ba ang makahagawa, mga kapatid, ng ginawa niya, na iaalay niya at inalay na nga niya po niya ang kanyang kaisa-isang anak sa sangkatauhan para sa makasalanang tao. Kung tutuusin, kung tayo man po ay may anak, tapos iaalay natin ang ating anak sa makasalanang tao, ang tanong, magagawa po ba natin yun? Hindi po, 100%. Tao lang po tayo, nilikha lang po tayo ng Panginoon. Pero ang Diyos po natin, na siya naglikha sa atin, siya pa ang nagpakumbaba, ang nagpakita ng labis at lubos na pagmamahal sa sangkatauhan. Sa Romans 5:8 po, makikita natin dito ang sinasabi ng Lord. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tingnan mo, mga kapatid. Kahit na no'y makasalanan pa tayo at hanggang ngayon, namatay si Jesus Christ para sa atin. Mga kapatid, dapat po nating pahalagahan yun. Yung ginawa at sakripisyong ibinigay ng ating Diyos Ama at yung paghihirap na naranasan at sakit ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung kapatid isang drama lamang. Hindi po yung kapatid na isang teleserye lamang. Kapatid, totoo po yun na nangyari. Ginawa niya yung para sa iyo, para sa atin. Maabot ka lamang niya, maligtas ka lamang niya. Yun ang totoo, mga kapatid. Dahil gusto niya na maligtas ka, maligtas tayo pagdating ng paghuhukom. Ngayon, kapatid, kung sa araw na to, kung meron kang bigat diyan sa puso mo na hindi mo maintindihan, kapatid, gusto ng Lord na kunin yan. Gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya yan. Marahil ikaw man, kapatid, ay merong daladalang galit o sama ng loob sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan o sa kapitbahay dahil sa sinaktang kanila, dahil sa mga nasabi nilang hindi maganda sa iyo. Kapatid, ang gusto ng Lord, patawarin mo sila. Gusto ng Lord na patawarin mo sila sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan sa iyo. Bakit? Sapagkat kung hindi po tayo marunong magpatawad sa kapwa, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Diyos Amang nasa langit. Kaya bago rin po tayo magkakaroon ng kaligtasan, ay dapat magpatawad po tayo sa kapwa. At bago po tayo lumapit sa ating Panginoon, is dapat malinis ang puso natin, dapat patawad na tayo. Kapatid, alam ng Lord kung ano yung nilalaman ng puso mo. Alam ng Lord kung ano yung iniisip mo sa araw na ito. Ngayon, kapatid, na-realize mo na ba ang katotohanan na ikaw at ako ay sumuway sa Diyos, tayo nagrebelde sa Panginoon? Naalala mo na ba yung mga ginagawa mo na talagang sobrang kasalanan na gawa mo sa buhay mo sa Panginoon?
na mas sinunod pa natin, na mas sinunod mo pa yung kagustuhan mo kesa sa kagustuhan ng Panginoon. Kapatid, gusto po ng Lord na idulog mo sa Kanya. Kung may tanong ka, kapatid, kung paano ka mapapatawad ng Panginoon sa iyong mga nagawang kasalanan, ito po, makikita po natin sa 1 John 1:9. Sabi po niya rito, ngunit kung pinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Maliwanag po yung kapatid na kapag ipinagtapat natin yung kasalanang nagawa natin sa Panginoon, kailangan po ito, i-confess po natin ito. Hindi po sa pamagitan ng isip lang natin, dapat ilabas po natin sa bibig, magkaroon ng tinig. Yun po ang gusto ng Panginoon. At narinig niya po natin, at narinig niyo kapatid na kapag once na ito ipinagtapat natin sa Kanya, is makakaasa po tayo, makakaasa ka na patatawarin niya ang iyong mga nagawang kasalanan. Lilinisin ka pa niya sa lahat ng uri mo ng gawang kasalanan. Ano naman ang panglilinis ng ating Panginoon? Sa Romans chapter 5 verse 9, kaya sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Diba mga kapatid? Sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo, tayo pa walang sala. Yun po yung pinanglinis ng ating Panginoon, ang Kanyang banal na dugo. At pag once po nagawa natin ito, may pagtapat natin, ay may tiyak po ang kaligtasan natin. Maliligtas po tayo sa galit ng Panginoon. So, nalaman po natin ngayon at nalaman nyo na meron paraan para mapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Ibig sabihin po na sa oras namang ito, kung nangungusap po ang Diyos sa inyo, sa puso nyo, gawin nyo na po. Sapagkat kung sasabihin nyo po na saka muna, is hindi mo pa maiwan yung kasalanan mo. Kapatid, sa araw na to, nasa huling panahon na tayo. Ito na po yung oras para katagpuin mo ang ating Panginoon Kristo. Ito na yung oras para humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Ang totoo mga kapatid, hindi po natin alam or anong exact time na bababa at babalik dito sa ating Panginoon Kristo. Hindi po natin alam, o baka bukas is ang mundo natin is bigla lang magunaw. Kapatid, sa oras na to, sabi ng Panginoon, lumapit ka na sa Kanya. Ibigay mo na lahat ng kasalanan na gawa mo sa Kanya, ihingi mo ng kapatawaran. Kapatid, naghihintay po ang Diyos sa buhay natin. Na andyan po ang ating Panginoon. Laging naghihintay, bukas ang Kanyang tenga sa mga taong naghahanap at lumalapit sa Kanya. Ngayon, sa pamamagitan po ng
paghingi natin ng kapatawaran, ay nalaman po natin na doon tayo patatawarin ng Panginoon. So, dapat po kapatid ay kapag hihingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon, ay hindi lang po dapat sa pamagitan na nanggagaling sa bibig natin, sa isipan, pagkus dapat ito ay manggagaling po sa puso o sa kaibuturan ng ating puso, mga kapatid. Sapagkat, kapatid, hindi po sa ganda ng words natin ang na tumitingin doon ang Panginoon. Hindi po. Ang tumitingin po ang ating Panginoon sa kung ano ang sinasabi ng ating puso, kung anong nilalaman po natin ng ating puso, mga kapatid. Doon po siya nakatutok. So mga kapatid, nalaman po natin na sa pamagitan ng ang paglilinis sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan ay ang kanyang banal na dugo. So ngayon naman mga kapatid, paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan? Sa anong paraan? Ito po matatagpo natin sa Romans chapter 10 verse 9. Sabi niya rito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Maliwanag po yung mga kapatid. Kung ipapahayag ninyo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ang kanyang Diyos Ama, maliligtas ka. Kapatid, kailangan po natin maniwala, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at Panginoon ng ating buhay. At maniwala tayo na binuhay siya ng Diyos Ama after ng 3 days na yun. Kapag once po Panginoon, pag once po tayo ay nanampalataya at naniwala tayo sa kanyang anak at sa kanyang kapangyarihan, ay magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Hindi lang po kaligtasan ang matatanggap natin. Ito na po yung napakagandang regalo po natin ng Panginoon sa atin ng Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na po tayo. Hindi pa po ang muling lahat. Dahil hanggang ngayon nabubuhay pa rin tayo. Hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng Lord ng pagkakataon para mabuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, naghihintay pa rin ang Panginoon sa atin, sa inyo, na hanapin siya, nakatagpuin siya. Sa Romans 6:23 po mga kapatid itong sinasabi, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, Romans 6:23. Di ba po sabi kanina sa Biblia sa una na ang kamatayan, ang kabayaran ng kamatayan ay ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob o libreng kaloob ng ating Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kanino po natin matatagpuan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So maliwanag po doon na matatagpuan lang po natin talaga ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo na anak ng ating Diyos Ama na siya nalikha ng langit at lupa at mga pangyarihan. Ngayon mga kapatid, alam niyo na ang katotohanan, nalaman na natin ang kalooban ng Diyos. Marahil po mga kapatid, sa araw na ito ay nangungusap sa iyo ang Diyos. Marahil matagal nang siyang kumakatok sa pinto ng puso mo mga kapatid. Ang Diyos po natin ay mahabagin, maawain. Tumawag ka lang sa Kanya ng buong puso. Matatagpuan mo siya kapatid. Dahil nandyan lang siya
laging nagbabantay sa'yo, laging laging nakatingin sa'yo, nag-aabang sa'yo para bumalik ka sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo po natin, ang Diyos natin po ay hindi po natin matatagpuan sa lugar o sa simbahan, kundi matatagpuan lamang po natin, kapatid, sa puso natin. Sa puso natin, kapatid, kapag lalapit tayo sa Kanya, yung tatawagin natin siya, mismong sa puso natin na sasabihin natin, Lord, sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto po kitang makilala at maging Diyos at Panginoon ng aking buhay. Kapatid, sa simpleng pangungusap na yung kapatid, sasagutin ka ng Panginoon. Marahil, kapatid, matagal nang nakasarado o matagal nang sarado ang pintuan ng puso mo. Ngunit ngayon, kapatid, subukan mong buksan ang pinto ng puso mo sa ating Panginoon. Alam ko, mga kapatid, na matagal nang nangangatok diyan sa puso nyo ang ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung pangako niya sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8 sa mga taong naghahanap sa Kanya, tumatawag sa Kanya. Sabi niya rito, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y pagbubuksan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at bawat humihingi at bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yan, maliwanag po, mga kapatid. Humingi ka sa Kanya kung anong gusto mo, bibigyan ka niya. Humanap ka, hanapin mo siya, at matatagpuan mo siya. Kumatok ka at pagbubuksan ka niya, kapatid. Sapagkat sabi niya, ang bawat humihingi, ang bawat naghahanap, at bawat kumakatok ay pagbubuksan niya, ay tatanggapin niya, at papapasukin niya. Revelation chapter 3 verse 20. Ito po ang ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay nagpapatunay na laging nandyan ang ating Panginoon sa atin, na lagi siyang naghihintay at kumakatok sa pintuan ng ating puso. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kapatid, matagal na pong nangangatok ang ating Panginoon sa puso niyo. Ngayon, pagkakataon na po, mga kapatid, na buksan niyo ng puso niyo para sa Kanya. Hayaan niyo po siyang manahan sa puso niyo at sa buhay niyo. At kapag siya'y pinapasok niyo at nanahan sa puso niyo, mga kapatid, doon yung masasabi, doon ko'y makakaranas ng kakaibang na kailanman ay hindi nyo pa naranasan sa buong buhay nyo. Yung sinasabi nyong kasiyahan sa mundong ito, hindi yan. Higit pa yan ang mararanasan nyo kapag once kasama nyo at nanahan ng Lord sa puso nyo at sa buhay nyo. At yung sinasabing love,
Iba yung binibigay ng love ng mundong ito o sa mga tao kaysa sa love ng Panginoon. Higit ang pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan sa mga tao. Totoo yung mga kapatid. Walang makakapantay o makakahigit sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Wala ni isa sa mundong ito. Sapagkat sa mundong ito ay limitado, sapagkat sa mga tao, sapagkat ang pag-ibig ng tao ay limited lamang. Puro sakit, puro kabiguan ang mararamdaman. Pero kapag kay Lord tayo, at kapag nanahan sa atin, at hinayaan natin pumasok sa puso natin at sa buhay natin, doon natin mararanasan, doon natin mararamdaman yung totoong pagmamahal na siyang dapat na maranasan ng tao at ng sanlibutan. At doon, kapag once na tinanggap po natin talaga si Jesus Christ sa buhay, sa puso natin, sabi niya doon, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ibig sabihin po nito, kasama niyo na ang ating Panginoon. Sapagkat binuksan niyo na yung pintuan ng inyong puso at tinaya niyo siyang manahan sa puso niyo at sa buhay niyo. At doon, kapatid, doon mo masasabi at doon mo marirealize na iba pala kapag may Diyos o may Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Ibang iba. At doon, kapatid, doon na magsisimula ang pagbabago ng iyong buhay. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, sa oras na ito, magkakaroon ka ng kaligtasan at ang inyong buong pamilya. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong nagawang kasalanan. Ihingi mo sila, mga mahal mo sa buhay. Kahit man na hindi mo sinasadyang gawin or salitain, maliit man o malaki, ihingi mo siya ng kapatawaran. Kapatid, sa araw na to, mga kapatid ko, tanggapin niyo na si Jesus Christ sa buhay niyo. Sumampalataya kayo sa Kanya ng buong puso. Maniwala ka na siya'y binuhay ng dakilang Diyos na ang Kanyang anak sa mula sa Kanyang pagkamatay. At ariin mo siyang ganap bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. At yung pangako niya, makakatanggap ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kapatid, nais ko pong ipanalangin ka, kapatid, kung sino ka man, or sundin mo ito, panalangin ko. Tutulungan kita kung paano manalangin, kung paano lumapit sa Panginoon. Sundin mo lang ako. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa araw na to at sa oras na to ng buong puso. Humihingi po ako, Panginoon, ng lubos na kapatawaran sa lahat-lahat ng aking nagawang kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Inaamin ko po lahat na ako'y nagkasala. Inaamin ko po lahat, Panginoon, na ako'y makasalanan, ako'y naging makasarili, ako'y
tumalikod sa iyo. Ako'y lumayo sa iyo, Panginoon. Ngunit, Panginoon, humingi po ako ng muling pagkakataon, Lord God, na magbago, na baguhin ang buhay ko. At pinapatawad ko rin po, Panginoon, ang mga taong nakasakit sa akin, Panginoon, simula sa pagkabata ko at hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Sapagkat sa araw na to, Lord God, sabi mo, napatatawarin mo ko. Sapagkat sa pagpapatawad mo sa akin, Panginoon, ay hindi ka nag-alinlangan, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, binubuksan ko na po ang puso ko para sa iyo, Lord God. Tinatanggap na po kita at sumasampalataya ko, Panginoong Jesus, na tinatanggap kita na buong puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Inaanyayahan kita, Panginoong Jesus, na manahan ka na sa buhay ko, sa puso ko, at ikaw na ang mag-lead ng buhay ko. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita sa buhay ko. Ilagay mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At huwag niyo na pong hayaan na ito'y mabura pa. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa akin sa araw na to at sa buhay ko magpakailanman. Salamat po, Ama, sa pag-ibig, sa habag at awa mo, sa walang hanggang pagmamahal mo sa akin, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa akin. Ama, marami pong salamat. Marami pong salamat sa kabutihan mo. Ibinabalik ko na po ang pinakamataas na pasasalamat, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, ako naman ang pray sa iyo. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na to, Lord God, na sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinagbulay-bulay po namin ang iyong salita, Lord God. Lord, dalahin ko po, Panginoon, sa mga nakinig ng iyong salita, Panginoon ko, Lord God. Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord God, nagabayan niyo po sila, Panginoon ko, Lord God. Lord, na patuloy ka po, Panginoon, na mangusap sa kanilang mga puso, Panginoon ko, Lord God, Jesus Christ. Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord God, na ingatan niyo po sila at ang kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, pagpalaan niyo po sila, Panginoon ko, Lord God, ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya at kanilang buong sambahanan, Panginoon ko, Lord God, Jesus Christ. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, na siksik, liglig at nag-uupo, Panginoon ko, Lord God. Lord, dalahin ko po, Panginoon ko, Lord God, na kung may mga sakit karamdaman po sila, Panginoon, Lord God, I declare, Lord God, healing be upon on them, Lord God, in the name of Jesus Christ. And by the blood of Jesus Christ and by the stripes you are healed, Lord God. Lord, let your healing be upon on them, O Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon ko, Lord God. Mula sa kanilang physical, Panginoon ko, Lord God, kaluluwa at espiritu, Panginoon ko, Lord God. Let your healing be upon them, Panginoon ko, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Lord, kung may problema po sila, Panginoon, sa financial, Lord God, Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord God, na ikaw mag-provide sa kanila, Panginoon ko, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Lord, dalahin ko po, Panginoon ko, Lord God, sa araw to, Lord God, na kung may struggle sila, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God, Lord, sa mga nangyayari pa sa mundong ito, Panginoon ko, Lord God, Lord, palitan niyo po ng kapayapaan ng puso at isipan nila, Panginoon ko, Lord God. At Lord, na iparamdam niyo po sa kanila, Panginoon, Lord God, yung nanandyan ka sa kanila at hindi mo sila papabayaan, Lord God. Lord, binabalutan po sila, Panginoon ko, Lord God, ang yung balang dugo, Lord God, Jesus Christ, na walang kahit anong sakit karamdaman na nadadapo sa kanila, Lord God, Jesus Christ. Lalo po, Panginoon,
yung coronavirus na yun, Lord God. Lord, in your name, Lord God, and by your blood, we are safe, Lord God, Jesus Christ. Lord, di ko po pinapahintulutan, Panginoon ko, Lord God, sa buhay nila, Lord God, ang sakit karamdaman na ito at ito namang disease at virus ito, Panginoon ko, Lord God. Hindi ko po ito pinapahintulutan sa kanilang buhay, Lord God, ni Madam Pian, oh Lord God, covered there, Lord God, there, ibalutan niyo po sila, Panginoon ko, Lord God, pakasalyon po sila, Panginoon ko, Lord God, na yung banal na dugo, Lord God, na siyang tubig sa pagbayo, Lord God, ang banal ng dugo, Panginoon ko, Lord, dalahin ko po, Panginoon, napadalhan niyo po sila, Panginoon ko, Lord God, ng libo-libong anghel na siya magbabantay po sa kanila, Panginoon ko, Lord God. Lord, dalahin ko po, Panginoon, na Panginoon, na bigyan po sila ng desire at willingness, Panginoon, na makapagbasa ng inyong salita, Lord God. Lord, kung may Bible man sila, Lord God, Lord, tulungan niyo po sila, Lord God, na mabasa ito at sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon, makikilala kanila, Panginoon ko, Lord God, ang mga pangako mo, Panginoon ko, Lord God, at ang mga plano mo sa bawat buhay nila, Panginoon ko, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon ko, Lord God. Lord, hinihingi po ng kapatawaran, Panginoon, kanilang mga nagawang kasalanan, Panginoon ko, Lord God, mula sa kanilang mga salilahi, Lord God, sa mga kanilang mga ninuno, Panginoon ko, Lord God, binawasak ko po lahat ng anumang sumpa na nilagay sa kanila ng kaaway ni Satanas sa buhay ni Lord. Binawasak ko lahat ng tanikala o anumang sakit karamdaman o witchcraft man o anumang gawa ng kaaway sa buhay nila. Binawasak ko in the mighty name of Jesus Christ, Lord. I declare pa sa victory, Lord God, sa buhay nila, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, at Panginoon ay nasa kanila na kayo sa kanilang mga puso, Panginoon ko, Lord God. Ikaw, Panginoon, Panginoong Jesucristo, na kanilang sasampalataya, Panginoon, sa iyo, Lord God. Sila ay sasampalataya sila sa iyo, Panginoon ko, Lord God. Hindi lang sila, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, salamat po sa kaligtasan ito, Lord God. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo sila ng pagkakataon para makilala ka na, Lord. Lord, salamat din po, Panginoon, na ginamit po sa kanila, Lord God. Lord, ikaw lang po makita sa buhay. Ikaw lang po makita nila sa buhay ko, Lord God. Lord, patuloy niyo po ako, Panginoon, na gamitin, Panginoon ko, Lord God. At Lord, dalahan ko rin po, Panginoon, na gamitin niyo rin po sila, Panginoon ko, Lord God, Jesus Christ, upang ipahayag nila at i-share din po nila, Panginoon, ikaw sa kanila, Panginoon ko, Lord God, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, o sa kanilang mga kapitbahay, Lord God, upang maging testimony sila, Lord God, sa pagbabago na ginawa mo sa buhay nila at kabutihan mo, Panginoon ko, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Ibinabalik ko po sa ipinapagsabulit pagsamba, Panginoon, kalawalhatian, kapangyarihan, pag-ibig at pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Humayo kayo ng mapayapa sa pangalan ni Jesus. Salamat po. God bless. In Jesus' name.